I object. I refuse, Your Honor. What? Bakit mo tatanggihan? Alam mo naman siguro na maliban sa'yo, wala nang ako ang obligasyon o posisyon na yun sa kumpanya ni Lolo. Hey, I'm fine with my lower level employee. Ibigay kay Andrea, baka gusto niya o di kaya sa'yo na lang. Total mas maalam ka pa sa akin pagdating sa investment. Kaya, I object. Napabuga ng hangin sa kawalan si Lucas, saka tumayo. Lumapit kay Tyron saka kinabig ang balikat. Talikdan mo yung pagiging maligalig mo at harapin mo ang responsibilidad mo bilang isang tagapagmana ng kumpanya ni Lolo Ronaldo. Tyron, hindi mo pwedeng baliwalain yan at nakapangalan sa iyong kumpanya. Paano mo naman nalaman na nakapangalan sa akin? I am the legal advisor ni Lolo. Tanga ka na naman ano? Hindi mo na naman ginagamit yung 160 IQ mo. Nagkibit balikat si Tyron. Konting katahimikan sa pagitan ng dalawa nang biglang bumukas ang pintuan ng main door ng penthouse ni Tyron. Nagkatinginan ng magkapatid na makitang babae ang pumasok. And who is she? Alanganin na tanong ni Lucas kay Tyron nang tumindig to diretso sa gitna ng sala, nakakrus sa mga braso. Tumabingi ang ulo ni Tyron habang salubong ang mga kilay. Kinikilala ang babae. I don't know either. Tumabi si Tyron kay Lucas. Nasa parehong posisyon na sila habang hindi maalis-alis ang tingin sa babaeng kapapasok lamang. Nang maipasok na ng babae ang mga maleta nito, napatangan lamang siya na makita ang dalawang makikisig na lalaki sa harapan niya. Ha? By the way, who are you people? Nagkatinginan ng magkapatid matapos sabihin ng babae yon sa kanila. Maya ay natawa ang mga ito. I am the one who's supposed to ask you that. Who are you, miss? Bakit ka may susi ng penthouse nito? Who gave you the permission to enter in this house? Alam mo bang trespassing ginawa mo at pupwede kang mapagkamalang magnanakaw? Kumunot ang noo ng babae. Maya-maya ay lumabas ulit ito at tinignan ang numero ng penthouse. 5,000. Tama naman na. Aniya at bumalik sa loob. Hindi ako nagkakamali. Ito ang bagong penthouse ko. I mean, rent. Tama. Rental. Hindi ako magnanakaw at hindi rin trespassing. Kayo, sino kayo? Diretsong tingin ng babae kina Lucas at Tyron. Seryoso mo talaga ang pagpaparenta ng penthouse mo? Ganon ka na ba kahigpit sa pera? Pabalong na wika ni Lucas. Shut up! Umalis ka na nga at kakausapin ko ang isang yan. By the way, bukas na ako uwi ng mansyon. Pabalong din na salita ni Tyron. Fine. Saka dahan-dahan na naglakad. Sinipat muna ni Lucas ang babae, ngunit may sinabi ito bago tuluyang lumabas. Nag-inquire lang ako kung available ba ang penthouse na ito, hindi na pala. Ngumisi si Lucas at tinapunan muna ng tingin si Tyron bago tuluyang lumabas. So, you are my roommate. Nakikirenta lang din ako, wika ni Tyron. Hindi ka na-inform na babae ang roommate mo, ganon? I'm Cheska. Cheska Montalban, your new roommate? Tumango si Tyron. Yeah, feel at home. Next day na tayo mag-usap about this kind of stuff. Use the master's bedroom and I will use the guest one. Good night. Kalmadong pumasok si Tyron ng guest room na walang lingon sa dalaga. Samantala, pagod at antok na nang umuwi si Lucas sa kanilang bahay. Bago pumasok ng kwarto nila ni Amor, sumulap muna ito sa kwarto ng anak na si Amber. Naroon si Linda, katabi ang batang mahimbing nang natutulog. Saka dumulog na ito sa kanilang kwarto ni Amor. Kaagad nilapitan ni Lucas ang asawa, inayos ang kumot sa katawan. Pumasok na muna ito ng banyo upang maligo. Makalipas ang 20 minutos, lumabas na ito at kaagad ding dumulog ng walk-in closet para magbihis ng pajama at sando. Maingat at dahan-dahan, tumabi si Lucas sa asawang si Amor at ginawaran ng halik sa leeg. At saka niyakap ang asawa. Nakabalik ka na pala, kamusta? Nagpakita nga ba ang kapatid mo? He is still alive and kicking. Mabuti naman, magpahinga at matulog ka na rin. I love you. Sinalikop ni Amor ang mga palad nila at hindi pinakawala ng kamay ng asawa. Napangiti si Amor nang marinig ang mahinang hilik ni Lucas. Bagsak kaagad ang katawan dahil sa sobrang pagod nito. I love you more. Mahimbing na natulog ang mga ito ng gabing iyon. Kinabukasan alas 8 ng umaga nang tumungo si Amor at Lucas sa mansyon dahil sa isang pagpupulong ng pamilya. Yang kapatid mo na yan, kailangan na mahabang paliwanag para maintindihan niyang lahat, wika ni Amor.
He knows, but he act like shit. Angil ni Lucas. Huwag mo namang pagsalitaan ng ganyan si Tyron. Mabuting tao pa rin naman siya. Yeah. Napangiti na lang si Amor. Sa mansyon, maagang binulabog ni Tyron ang mansyon. Kunot noo lang siyang tinapunan ng tingin ni Lucas habang nagpapaliwanag sa kanilang ama at ina. Dad, many times I told you I object and I don't want to. Tyron Montenegro, this is my last warning. Sino pa ba ang sasalo ng posisyon na yon maliban sa'yo? Wala na. Sa'yo iniwan ng lolo mo yon, panindigan mo. But Dad, I heard that the Chinese businessman is going to sue you because he did not finish your contract with his project. What is wrong with you, son? You are no longer doing your job properly as an engineer and you have many clients complaining. Fix that in your life while you still have everything. There are many people who wants to be like you, so get organized. This is my last words. Next week, ikaw ng bagong board of directors ng Montenegro hierarchy. Angil ng amang si Alfredo. Nauubos na ang pasensya sa anak. But Dad, saka lang sumingit si Lucas, kinabig ang balikat ng kapatid. Napabuga ng hangin sa kawalan si Tyron matapos siyang isihan ni Lucas. What? You're welcome. Board of Director Tyron Montenegro / slump engineer? Shit you. Just face it. Hintayin mong lumaki si Amber at siya magpapatakbo ng kumpanya mo. Pabugang hangin na sabi ni Lucas. Maya ay tumabi na rin si Amor sa kanya. Tumango kay Tyron at ngumiti. Harapin mo muna yung problema mo sa isang Chinese businessman bago ka naging board of director. Hindi maganda sa'yo na may negative feedback bilang isang engineer. Face it, nandito lang kami para tulungan ka. Sinikupan ni Amor ang binata, saka mahinang tumawa. You guys are so annoying. Fine. I will do it and fix everything. Happy now? Iritableng saan ni Tyron. Imbes na sagutin siya, nagsialisa ng mga to na para bang walang nangyari. Attorney Lucas Montenegro? Yes? Last trial na ni Domingo bukas. Ano kaya sa palagay mo ang final decision ng mga jurors at judge? Acquitted. Talaga ba? Paano na lang kung biglang bumaliktad ang sitwasyon? Saglit pinarada ni Lucas ang sasakyan nito sa gilid ng kalsada tsaka hinarap si Amor. What do you mean by that? Nagkibit ng balikat si Amor. Bukas, nasa trial din si Yamamoto. Attorney Ina Montenegro? Sa palagay mo ba matatalong isang Montenegro sa kaso? Walang magawa ang grupo ni Yamamoto kahit na umattend pa sila sa paglilitis bukas. Hindi magkukrus ang landas ng mga kliyente natin sa araw na yon, rest assured. Tanging katahimikan na lamang ni Amor ang sagot nito sa asawa. Seryoso at hindi makitaan ng pagbibiro si Lucas ng mga oras na yon. Walang ibang ginawa sina Amor at Lucas kundi pag-aralan ng pag-aralan ang mga kaso. Dinig ko matinding kalaban sa korte itong si Prosecutor Alhambra. Are you aware about him, Lucas? I am. He's just only a human. Siyempre, ipaglalaban niya ang kaso katulad ko. Paglalaban ko rin ang kliyente ko na mapanalo sa kaso. Why you ask? Wala naman. Na-meet ko na kasi siya isang beses nung nag-aaral pa ako ng law at naging matinik na legal advisor siya ng mga law students sa university. Tsaka gwapo din, kaya nahihikayat ng mga law students ng mga babae dahil sa karisma niya. Just saying. So, nadala ka rin sa karisma niya? May narinig ka ba na kasama ko doon? You said law students na mga babae. Tinulak ni Amor ang swivel chair upang makalapit kay Lucas. Pinatong ng asawa ang baba nito sa balikat ni Lucas, saka tumawa. Nagsiselos ka na ba dyan? Why would I? So hindi ka nagsiselos. Asawa na kita ngayon, wala na akong dapat ipagselos pa. Kala mo naman patay na patay ka sa akin eh. Hindi ka sure. Mahinang tumawa si Amor, saka bumalik sa kinaabalahan nitong trabaho. Napabuntong hininga si Lucas sabay iling ng ulo. Naaalala niya, mas matanda pala siya ng 6 na taon sa asawa. Wife, I have a question. Bakit? Alam mo bang 6 na taon ang agwat natin? Oo, alam ko. Saan ang tanong mo doon? You are now 30 and I'm 36. Sa palagay mo ba, magkakaanak pa tayo? I mean, kaya mo pa bang mag-anak ng isa? Napahinto si Amor sa pagtatype. Napatitig sa screen ng laptop, tsaka binalingan si Lucas. Isa pang anak? Lucas, mag-4 na buwan pa lang si Amber, tsaka, I get it. Let's get back to work.
Hindi ka agad nakapagsalita si Amor. Nilalaro ang ballpen na hawak nito. Habang nakatitig lamang to sa likod ng asawa, hindi niya inaasahan na itatanong niya yon. Gusto ko rin ng maraming mga anak. Nakakalungkot lang kapag isa, walang kalaro si Amber. Pero ang ipinupunto ko kasi, baka hindi kayanin ng matres ko. Alam mo naman na binalingan ni Lucas si Amor. Lumapit ito sa asawa at pinisil ang magkabilang balikat. Don't stress yourself, wife. Natanong ko lang naman pero di ko naman sinabi na gusto kong dagdagan ang anak natin. Ang sa akin lang kasi nagkakaedad na ako. Malapit na ako mag-40s. Age begin at 40s. Di ko ba nasabi sa'yo na mas masarap ka habang tumatagal? Hindi makapaniwala si Lucas sa narinig nito sa asawa. Wala sa mukha ni Amor na magsasabi siya ng ganun sa kanya dahil nakikilala niyang asawa na malambing magsalita. Sumingkit ang mga mata ni Lucas. Binabasa ang reaksyon ng asawa sa sinabi. Really? Totoo? Ayaw mo naman atang maniwala Tawa ni Amor. Then prove it. Now. Nanlaki ang mga mata ni Amor nang tumayo si Lucas sa harapan niya at nagubad ng pang-itaas na suot. Ha? Dito? Teka lang. Nawala sa katinoan si Lucas. Ang mahaba at malapad na mesa ay walang sabing iminaksi niya ang mga nasa itaas nito noon na walang pag-aalinlangan. Kumalat ng mga papel, libro at iba pang mga gamit sa sahig dahil sa ginawa niya. Binuhat ang asawa at pinaupo sa ibabaw ng mesa at walang sabi-sabi. Isa-isa niyang tinanggal ang suot nito hanggang sa huling saplot sa katawan. Natawa si Amor. Imbes na mahiga, tumayo ito sa harapan ni Lucas at walang sabi, hinubo ang pajama at boxer ng asawa at masayang pinagsaluhan ang malamig na gabi. Kabadlong nanginginig at pinagpapawisan ang mga kamay nang nakatayo si Domingo sa harapan ng pintuan papasok ng trial court. Napabaling siya sa kanan nito nang bigla siyang kabigyan ni Lucas sa balikat. Relax and calm. Everything is gonna be alright. Pasensya na po, attorney. Kabado lang masyado. Baka po kasi napag-usapan na natin to. Okay? Kung totoo naman, lahat ng mga sinabi mo sa akin, hindi ka magkakaroon ng problema. Magiging acquittal o not guilty ang kaso mo dahil wala silang matibay na ebidensya na isa ka sa mga kabilang sa gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Sabi mo pa nga, trap lang ang lahat, tama? Tumango si Domingo. Kinabig siya ulit ni Lucas. Then, let's go. Tapusin na natin ang trial na ito upang makasama mo na ang pamilya mo. Naghihintay sila sa loob ng korte. Maraming salamat, Attorney Montenegro. Saka na magpapasalamat kapag acquitted ka na sa kaso mo. Kalmadong naupo si Lucas sa katabi ni Domingo habang naghihintay ang hurado na dumating. Napabaling si Lucas sa audience na makita si Amor na kararating pa lamang. Napangiti ang asawa, tsaka tumabi sa pamilya ni Domingo. Maya-maya naman ay biglang sumeryoso ang aura ni Lucas na makita ang panig ng kalaban. Nakangisi si Prosecutor Alhambra, tsaka naglakad papalapit sa pwesto ni na Lucas. Hindi ko alam na ikaw pala ang abogado ng batang to. Sigurado ka ba sa desisyon mo na ipagtanggol mo ang mga drug addict na ito? Nakatungo si Lucas. Abala sa mga naghahanda para sa huling hearing ng kliyente. I can't imagine na napakababaw pala ng layunin mo. Seryoso, Attorney Montenegro? Tila napiko ng prosecutor sa kanya dahil sa tipid nitong sagot. Hindi ka aasenso sa buhay mong yan kung puro ka nalang awa sa kanila. Look at you now. Napatigil siya sa pagsasalita nang umangat ang mukha ni Lucas. Diretso ang mga tingin nito sa lalaking napahakbang paatras. Kung wala ka nang sasabihin, bumalik ka na sa kinaupuan mo. Umigting ang panga ng prosecutor nang sabihin yon ni Lucas sa kanya. Maya-maya ay nais ni Lucas ang pagkakaupo, saka nagsalita ulit. I used to be very patient with those sort of people, aka psychopaths, but I learned to be impatient. I think that's the best thing I did for myself in life, perhaps. Tinuro pa ni Lucas ang daan pabalik sa kinaupuan nito. You're a psychopath. That is why I learned to be impatient to those sorts of people who don't understand what's the meaning of the word patient. The trial is about to start. Baka gusto mong gumapang pabalik sa pwesto mo, Prosecutor Alhambra?
Nagangalit sa galit ang prosecutor matapos barahin ni Lucas. Ugali talaga ng isang Lucas ay ang mambara at mamikon ng kalaban. Lalo na't alam niya sa kanyang sarili na may papanalo nito ang lukso. Kaso, sa partido ng mga horado, kalmado ang mga ito. Nakapag-apila na ang mga opinyon ng bawat isa, sinumite na ito sa hukom na siyang magtatapos ng kaso. Nang dumating ang hukom, lahat nagsitayuan saglit at naupo ulit. Ginala ng hukom ang paningin sa paligid. Huminto lang ito na makita ang kinilalang tauhan ni Yamamoto. Seryoso at tahimik, mga nagmamasid. Maya-maya nagsalita ang hukom. You may read the verdict. Binasa ng foreperson ng hurado ang hatol. Tinitiyak ng hukom na nagkakaisang hatol sa pamamagitan ng pagsasabi, "So say you all?" Kung saan ang buong hurado ay dapat tumugon, "Yes, Your Honor." Ang hukom ay nagsasalita tungkol sa paghatol. Huminga ng malalim ang hukom at saka isa-isang binalingan ang bawat partido. Sa partido na nasasakdal, kalmado lang si Lucas at tahimik lang din si Domingo na naghihintay ng sasabihin o desisyon. Nakita ni Lucas na nanginginig na sa takot ang kliyente nito kaya kinabig niya ulit. When the sea is calm, what does that mean? Attorney, kapag kalmado ang dagat, anong ibig sabihin nun? Inulit ni Lucas ang tanong sa paraan na maiintindihan ni Domingo iyon. Walang sakuna? Walang sakuna. Tama. Ano ibig mong sabihin, Attorney Montenegro? Nagkibit balikat si Lucas at ngumiti. Ibig sabihin nun, hindi natapos ang sasabihin ni Lucas nang magsalita ang hukom. Tinapik ni Lucas ang balikat ni Domingo at saka naupo ng maayos. The jury has found the defendant not guilty of the charges against them. The trial resulted in an acquittal. What? Paano nangyaring acquitted ang nasasakdal? Your Honor, may mga ebidensya na isa siya sa mga tao. Angel ni Prosecutor Alhambra. Ano nga pala tong mga hurado? Naglalaro lang, ganon? Sabat din ng hukom. Si Judge Alfredo Montenegro. Nanlilisik ang mga mata ni Alhambra nang tingnan niya isa-isa ang mga hurado. Sa 10 hurado, 7 ang nagkibit ng balikat at mukhang nagugustuhan ang reaksyon ng prosecutor. Samantala, walang kibo naman ang 3. Tanging tapo ng tingin ba, parang walang nangyaring paglilitis. Shit, papanong? Napabuga ng hangin sa kawalan ng prosecutor, saka nagkamot ng ulo sa likuran. Nakatungong umiti si Lucas. Pag-angat niya ng mukha, kaagad siyang bumaling sa asawang si Amor. You're the best. Pabalong sa hangin, nawika ni Amor at saka magtaas ng hinalaki. Walang mapaglagyan ang tawa at saya ng pamilya ni Domingo. Umiyak ang asawa habang yakap ang panganay na anak. Si Domingo naman ay luhat sipon na naghahalo sa pisngi dahil sa anunsyong dinadasal nito nung nasa loob pa lamang siya ng kulungan. Walang imik o salitang narinig galing sa koponan ni Yamamoto. Hindi pinahihintulutan na makadalo ng hearing dahil alam nga ng mga kapulisan na gagawa ito hindi maganda sa loob ng korte. Maraming salamat, Attorney Montenegro. Maraming salamat. Makakasama mo na ulit ang pamilya mo. Pasimpleng ngumiti si Lucas. Puntahan mo na sila. Kanina pa ang mga yan nanabik sa mga yakap mo. Tumayo si Domingo. Humagulhol sa iyak habang papalapit sa kanyang pamilya. Nakasunod sa likuran nito si Lucas nang mapansin ng lalaki na may pagsugod ng tauhan ni Yamamoto kay Domingo. Domingo, bulalas ni Lucas at dali-dali ito na lumapit kay Domingo sa tagiliran. Dahil doon, kaagad inambangan ni Lucas ang lalaki. Nagkagulo sa loob ng korte nang magwala ang lalaki dahil sinubukan ni Lucas na agawin ang patalim nito sa lalaki. Hindi rin nakaligtas si Lucas nang iwinasiwas ng lalaki ang patalim, dahilan para madaplisan si Lucas sa braso. Saka lang napigilan ang pagwawala nang mapagtagumpayan ng 3 kapulisan ang lalaki. Hindi rin nakaligtas si Lucas nang iwinasiwas ng lalaki ang patalim dahilan para madaplisan si Lucas sa braso. Saka lamang napigilan ang pagwawala nang mapagtagumpayan ng 3 kapulisan ang lalaki. Binalibag nito at pinadapa sa sahig sabay punas ng mga pulsuhan. Lucas, may sugat ka? Nagkaroon din ng pagkakataon na makalapit si Amor sa asawa.
Buo ang kaba at takot ni Amor na makita ang pulang likido na tumatagos sa kanang braso ni Lucas. Napangiwi si Lucas sa sakit na dulot ng pagtatama ng patalim sa braso nito. Ngunit hindi yon ang dahilan na masaktan siya ng husto. "Doc, how is he?" Baka sa mukha ni Amor ang labis-labis na pag-aalala nang masaksak si Domingo sa tagiliran bilang pagsunod ng tao ni Yamamoto sa pagtatapos ng huling trial ng kaso. Acquittal ang naging hatol ng mga horado sa kasong drug trafficking na kinasasangkutan nito. Nasa ICU na siya ngayon at hindi maganda ang lagay dahil malalim ang sugat nito. But don't worry, gagawin namin lahat na makarecovery siya kaagad at magising as soon as possible. Maraming salamat po, Doktor. You're welcome, Attorney. Nakahinga ng malalim si Amor. Maya-maya, dumulog ito sa isang general ward kung saan naroon si Lucas. Anong sabi ng doktor? Malumanay na tanong ni Lucas. Nasa ICU, medyo kritikal ang kondisyon pero gagawin naman nila ang lahat. Tumango si Lucas bilang pagsang-ayon sa sinabi ng asawa. Tiningnan ni Amor ang sugat sa kanang braso ni Lucas. Ayos ka lang ba? Daples lang naman eh. First aid lang naman ang kailangan at inom lang ng gamot. Ngumiti si Lucas, hinaplos ang buhok ng asawa. Hindi man ipinapakita ni Amor ang labis-labis na pag-aalala nito sa asawa, ramdam naman ito ni Lucas. I'm okay, let's go home first. Di na napigilan pa ni Amor na yakapin si Lucas. Kinabig ang likuran at huminga ng malalim. Well done, Attorney Lucas. Aniya at kumalas ng yakap sa asawa. Samantala, palabas ng ospital sina Lucas at Amor nang salubungin sila ng ilang detective. Kaagad ding nagpakilala at pinaunlakan ang investigasyon ng magkape ang mga ito. Nasa kapulisan na yung lalaki na gumawa ng iskandalo sa kotse at nagsalita na rin kung bakit niya nga ba ginawa iyon. Maraming salamat. Paki-follow up ka agad kapag may kinasasakdal pang ililite sa susunod na linggo. Ayoko na mangyari ulit ang ganoong eksena. Huwag po kayong mag-alala, Attorney. Ayon kay alias Datu, nagawa niya raw iyon dahil binayaran siya umano ng kanang kamay ni Master Yamamoto. Inamin din namin kung si Yamamoto ba talaga ang nasa likod ng pangyayari. Hindi naman niya itinanggi yun. Napasinghap ng hangin si Lucas sa kawalan habang si Amor tahimik lamang na nakikinig. Lucas, anong gagawin natin? Baka kasi isusunod niya na ipapatay si Diosdado eh. Wag naman sana. Pinag-cross ni Lucas ang mga braso nang sumandig ito sa headboard ng bangko. Matayog na nag-iisip hanggang sa nagsalita ito. Where is he now? Yamamoto? Bureau of Corrections under the Department of Justice, Attorney Montenegro. No special treatment or VIP. Bakit, Lucas? Takang tanong ni Amor. Napasinghap ulit ng malalim si Lucas. Di kaagad binigay ang sagot. Inaalam niya pa kung paano siya gagawa ng kilos o ng galaw. Maya-maya, napabuga na lang ito ng hangin sa kawalan, saka tumayo. Binalingan ng asawa at saka tumango. Maraming salamat, Detective. Please let me know if you need something. Also, please, pakisigurado ang pagbabantay kay Diosdado at saka kay Yamamoto. Pakinotify mga kapulisan sa bawat presinto kung nasa saan sila. Aalis na kami. Salamat ulit. Sige, Attorney Montenegro. Maraming salamat din sa walang sawang pagtulong mo sa mga taong nararapat na bigyan ng kalayaan. Maraming salamat din, Attorney Ina. Ingat po kayo sa pag-uwi. Mabuti at daplis lang. Paano kung napuruhan? Wika ng inang si Celeste. We did not expect na mangyayaring insidenteng yon. Sino ba namang makapag-aakala na gagawa siya ng di maganda sa loob ng korte? Wala. Maliban sa dalawang kasama noon, wala nang may nakakaalam. Paliwanag ng amang si Alfredo. Ang hukom sa huling paglilitis na Domingo. Kailangan natin mag-ingat. Hindi natin alam ang susunod na galaw ng kalaban, saad ni Amor. Nagreserba ng kape at tsaa. Lucas, kanina ka pa tahimik dyan. Ano ang iniisip mo, iho? Takang tanong ng ina. Umiling ang lalaki, sabay abot ng kape galing sa asawang si Amor. Thanks, wife. Maupo ka? Dahil seryoso ang aura ni Lucas, lahat ay naghihintay nang sasabihin ito sa lahat. Bakit, Lucas? Saad ng ama. I was just thinking, I need to talk to Yamamoto.
Why? It's dangerous now, saad ng ama. Just send him back to their country because I cannot guarantee the safety of Amor's client, Justado, and even Domingo, while he is here. Yamamoto's wolves can't stop killing innocent lambs. So what is your plan now? I was thinking that hindi natuloy ang sasabihin ni Lucas nang tumunog ang telepono nito. Kagad niya ring sinagot ang tawag na makitang si Mario yon. Mario? Nakabilibid ang kalmadong aura ni Lucas sa harapan ng kanyang pamilya nang may nalamang balita mula kay Mario. Tatango-tango lamang siya, di makatingin ng diretso sa kaharap ang ama. Sige Mario, maraming salamat. Saka pinutol ang linya at huminga na naman ng malalim. Anong kailangan ni Mario? Bakit siya napatawag sa iyo ng gantong oras ng gabi? Salita ni Amor? Not important. Aniya't nakitang umiba ang reaksyon ng asawa. Alam niya kukulitin siya nito. Fine, pupunta ako ng Bucor para makausap si Yamamoto. Don't worry wife, wala akong ibang gagawin. Dagdag pa nito para sa kasiguraduhan ng asawa. Naging kampante naman si Amor nang sabihin niyo ni Lucas sa kanya sa harapan ng kanyang mga magulang. Alas 9 ng gabi, kararating lamang ni Lucas ng Manila Port galing ng Pasay Jail. Binisita at kinausap nito ang tauhan ni Yamamoto. Inaalam ang buong detalye tungkol sa kinasasangkotang grupo nito. Katulad ng sinabi ng detective sa kanya, nagsalita na ito. Whistleblower kung tawagin. Sinalubong kaagad ni Mario nang lumabas ito ng kotse. Sir Lucas, dito po tayo? Balita. Katulad ho ng sinabi ko sa telepono noong nakaraang gabi. Okay, lead the way Mario. Sa pangunguna naman ni Mario, nakasunod si Lucas sa kanyang likuran. Madilim, basa ang daan sa lugar dahil sa lakas ng pagbagsak ng ulan. Pumasok sila sa isang abandonadong bodega at doon naghintay ng ilang minuto bago dumating ang hinihintay. I just really realized that an attorney Lucas Montenegro also has a dark side to his personality. He can be called a lawyer in public but there is a hidden evil. Do your parents know about this? Or should I say, does your wife know this too? Long time no see, Lucas. Nagdiim ang bagang ni Lucas nang bigla na lang may nagsalita mula sa kanyang likuran. Kalalabas lamang galing sa isang kwarto. May hawak na maitim na baston sa kanan habang dinuduro niya iyon kay Lucas. I did not come here to talk about that part of my life. Don't waste my time just because you want to talk to me. Now answer my question. Are you going to leave the Philippines quietly or do you want to be seen on television again with loads of cases? Well, nagkibit ng balikat si Yamamoto. I want to play with you first. What if I call your wife and tell her that you're not really a nice person? What do you think? Napangisi si Yamamoto. Napakayom ng kamao si Lucas nang sabihin niyo ni Yamamoto sa kanya. Akma sanang hahakbang si Lucas para sagurin ng hapon nang awatin siya ni Mario. Umigting ang panga na makita ang nakakapiko ng ngisi ni Yamamoto sa kanya. Suminghap ng hangin sa kawalan si Lucas, tatango-tango kay Yamamoto na nakaposas, may 3 gwardiya. Ngumisi pabalik si Lucas nang kumalma. Just be nice. While one of my personality is still sleeping and calm,